Isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Amen. Nagagalak po bang bawat isa? Amen. Amen. Kung ngayon po, tayo po ay nanayayaan ko po ang bawat isa na tumayo at magbatiin natin ang ating mga kapatid sa Panginoon. Magbukasan po tayo sa aklat ng Salmo. Salmo 92. Salmo 92 verse 1 hanggang 4. Sige po, sabay-sabay po natin basahin. Kataas-taas ang Diyos ng Panginoon namin napakabuti. Magpapasalamat at maawi ng papuri sa inyo. Nakalulod at panayag ang inyong pag-ibig at katapatan araw at gabi. Habang tumutugtog ng mga instrumento, mga kwerdas, dahil pinasaya niyo ako, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong kahanga-hangang mga gawa, at dahil dito, ako'y umaawit sa tuwa. Amen. Hallelujah. Sige po, sandlit po tayong manalangin. Hallelujah. Sandlit po tayong papuri sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dakila kayo, Panginoon. Hallelujah. 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 Wala kang katulad, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Manaming Diyos na mabuti at tapat, maraming salamat, Panginoon, sa umaga rito na muli, Panginoon, ay nandito kami, Panginoon, na magpuri, sumamba sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kalakasan. Salamat sa biyaya na walang sawang binibigay niyo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagkataon, Panginoon, na nakarating kami dito. Salamat sa inyong pag-iingat, Panginoon. Napakabuti niyo, Panginoon, sa inyong mga anak. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Wala kayo katulad, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kung nais lang namin, Panginoon, ay maitaas, maparangalan inyong napakabanal na pangalan. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Lord, dalangin ko din, Panginoon, ang yung gagamitin sa umagang ito na patuloy ng paggabay, pagkilos, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na walang kapuluhan ang aming mga gagawin itong pagsamba at paglilingkod po sa inyo, Panginoon, kung wala yung banal na Espiritu, Panginoon. Hallelujah. Tulungan yung bawat isa sa amin, Panginoon, na maunawaan namin, Panginoon, kung ano yung mensahe nyo sa bawat isa sa amin, at matanggap namin, Panginoon, ng buong buo, Panginoon, at magamit namin ito, Panginoon, sa kalalago ng aming buhay, paglilingkod po sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, napakabuti niyo, Panginoon. Hallelujah. Hindi kayo nagkukulang sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Wala kayong katulad sa pag-ibig niyo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Wala kami may sasabit kundi papuri, pagsasalamat sa inyong kabutihan, Panginoon. Hallelujah. Lord, dalangin ko, Panginoon,
umagang ito na yung mga gagamitin sa inyong gawain, Panginoon, na patuloy na inyong paggabay, pagkilos, Panginoon, mula sa umpisa hanggang matapos ito, Panginoon, na kayo lang, Panginoon, ang kikilos, Panginoon, at gagabay po sa gawain ito, Panginoon. Hallelujah. Inaangkin na namin ang katagumpayan nito, Panginoon, na kayo, Panginoon, ang maitaas, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Ito pang sa panalangin ng may pananampalataya at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Sana po ba tayo magpuri at umawit sa ating Panginoon? Tinatawagan ko na po ang mamumuna sa atin na si Sister C.D. Ruiz. Purihin ng Diyos. Ito po ang huling linggo ng buwan na ito. Purihin natin ang Panginoon na nagtawid sa atin sa buong buwan. Na nag-iingat sa atin minuto. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Tayo po umawit sa Panginoon. Matawat ng tagumpay. Taas natin ang ating matawat. Matawat ng buong mundo. Ilikha ng lahat. Purihin ng Diyos. Hallelujah. 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 Tayo na
Hallelujah. Praise your holy name, O God. Glorify your name. Tiyak ang buhay sa Panginoon. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Patuloy tayong magpuri sa Panginoon. Pasalamatan natin siya sa kanyang dakila at katapatan sa ating mga buhay. Oh Lord Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Sa pag-ibig mo, Isang katulad mo, iligtas
sa ating Panginoon. Sige po, dadako na po tayo sa susunod na bahagi, yung maghahayag ng kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay. Yung nakarang araw, nakarang buwan, nakarang linggo, kung paano siya kumilos ang Panginoon sa kanyang buhay. Sino po? Si Brother Andy. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. Ising po ba bawat isa? Amen. Purihin ng Diyos sa buhay ng aking mga kapatid. Amen. Purihin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa, sa aking mga kapatid na nakita ko sa mga oras na ito. Amen. Salamat po sa Panginoon dahil patuloy ng pag-iingat ng Diyos sa aking buhay, sa aking asawa, sa aking pamilya, sa patuloy ng pagbibigay sa amin ng good health sa araw-araw, sa nagagamit namin sa trabaho, ng kalakasan. Maraming salamat sa Panginoon. At higit sa lahat, maraming salamat sa Panginoon sa pabor na ibigay sa amin at sa lugar ng Sianwa, mga kapatid. Sobrang kami nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa katugunan ng panalangin ng bawat kapatid, sa mga kapatid ko sa pananampalataya, na kami sa Sianwa ay nagsimula, dito ko paano nagsimula ang lugar ng Lucio, Lucio sa malawak na gawain. Dito siya makikita mo mga puno, malawak na kita mo mga ulap, di ba? Ganon din po nagsimula ang Sianwa sa malawak na church. Ngayon po mga kapatid, kami po ay taos-puso nagpapasalamat sa Panginoon sa katugunan. At ngayon ay binigyan po kami ng Panginoon ng masisilungan. Saan doon po gagawin ang lahat ng mga gawain ng Panginoon. Purihin ng Diyos. And hindi na kami mahirapan pa na kung saan ay kapag titingin kami sa langit kung uulan ba o hindi. Tapos kapag umambon ay talaga sisilong talaga kami. Minsan sa doon kami sa ilalim ng puno, umambon na, pero doon kami sa pakapal na katulad doon sa Sinshi. Na kung saan ay malawak na yung makapal na na puno, yung mataan na puno. Doon lang kami nakikisilong kahit medyo umambon. Pero ngayon, papasalamat kami sa Panginoon na bigyan kami ng masisilungan na pasimula ng Panginoon at patuloy na inihayag sa amin ng Panginoon kung ano yung binigay sa amin ng Panginoon na dapat namin alagaan, dapat namin mahalin, dapat namin pangalagaan. Dahil yun ay ibinigay ng Diyos sa amin. Kung saan doon lahat, kung saan sabi nga namin, yung ganong gawain, yung masisilungan namin, dapat tayo lagi nagmamahalan at tutulungan. Kasi yung pinakamalaking bagay at mabuting bagay na gusto ng Panginoon sa mga anak niya. Amen? Alam po namin, doon magsisimula lahat at patuloy na palalaguin kami ng Panginoon, palalaguin tayo ng Panginoon at sobrang welcome po ang lahat ng aking mga kapatid doon sa gawain ng Panginoon, doon sa lugar ng Sianwa. At hindi na po tayo dito magamit, magamit din po tayo sa lugar na yan kasi yun po yung daughter church po ng YouTube. Amen. Purihin ng Panginoon, purihin ng Diyos. At po tayo nakapili sa ating Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Amen. Amen. Purihin ng Panginoon, sa Diyos po lahat ng Panginoon. Amen. Sino pa po? Si Sister Angeline Diana. Yan. Purihin po ang Panginoon. Pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Ako, pakusama talaga. Pinagpapasalamat ko po sa Panginoon na nakalipat na kami sa aming bagong apartment. Yes, thank God. Kasi, favor talaga sa amin ng Panginoon ng amin pong bagong apartment. Ang kasama ko ay si CJ, tsaka si Rosemel. Kasi po, nung una namin siyang pinuntahan, nung sa picture pa lang, gustong-gusto talaga namin siya. Tapos, nung pagpunta namin,
Tapos, ayun na, nagkaroon na kami ng tingin na namin yung apartment. Tapos sabi talaga namin, gusto talaga namin. Tapos nagkaroon pa kami ng conflict kasi medyo mataas talaga po ang rent doon kasi maganda nga yung place. Pero alam nyo, pabor ng Panginoon na naayos namin yung payment at the same time, ang bait po ng landlord namin. Sabi niya, in-offer niya lahat ng pwede pa naming magamit at ano yung mga pangangailangan namin. At isa din po, pinagpapasalamat ko talaga sa Panginoon yung lakas na binigay niya sa amin ngayong linggo. Grabe, nung pagtaglipat days namin, 4 lang po kaming babae. 4 lang po kaming babae, tapos yung gamit namin, kotse lang. Ang dami namin pong gamit. Alam niyo po, sa lakas, bago po talaga nangyari yun, grabe hiniling ko talaga sa Panginoon na bigyan kami ng lakas. Kasi nakakapagod, nakakalula yung dami. Kasi hindi lang po gamit namin. Nagsabay pa yung paglipat ni Mama Lupe doon sa gamit pa ng iba. Kaya nagtulungan pa kami. Grabe po, nakakalula talaga. Nagpapasalamat talaga sa Panginoon. At the same time, nung time na pauwi na kami after maglipat, sa dami ng nilipat namin, grabe pagod na po, diba? Nasiraan pa kami ng van. Grabe. Nasiraan po, kaya pangalawang beses na yung nasira yung van kagabi. Nasiraan pa kami ng van. Alam niyo po nung oras na yun, alas 11. Wala na pong shop na bukas. So, alam niyo po, praise God, kasi malapit kami sa gas station. Kaya nakiusap kami dun sa gas station na pwede bang palagay mo na ng van dito. Alam nyo, kasama namin po din si Pastor Julius, praise God po. Nagtulak kami ng van papunta dun sa train station. Hindi ko po inakalang naginaya namin. Kasi, alam niyo po ba, sabi na pastora, nila Mama Lupe, tsaka ni Pastor, magaan lang yung van. Tapos nung pagtulak namin, ako nga, magaan nga lang. Pero alam niyo po, yun, pagod ka na po kasi, exhaust ka na. Kaya alam niyo po, praise God, kasi may lakas, andun talaga po ang Panginoon, iningatan niya po kami. Kasi hindi kami dun sa gitna nasiraan, dun pa rin sa gilid. Praise God po talaga. Tapos nakauwi kami, tapos sabi ko, Panginoon, pagod talaga ako. Hindi ko alam anong gagawin ko. Kasi kapag ganun kasing super pagod ng katawan ko, hindi ako po makatulog. Tapos ayun po, nung pagka-uwi ko, grabe, para na akong may himatay sa pagod. Kaya alam niyo po, ayun na, nakapag-ayos na ako, nakatulog pa rin ako, praise God, binigyan pa rin talaga ng, alam niyo po, may kapayapaan pa rin talaga na mararamdaman mo na yung presensya ng Panginoon, nandun pa din. Kaya alam niyo po, sa Diyos, ang lahat po ng kapurihan. Si Nanay Yun. Hello, good morning sa atin lahat, mga kapatid sa Panginoon. Alam ko na sabi sa Romans 8:28, for all things work together for good to those who love Him. Okay. Naniwala ko na dinalan ng Diyos sila Silviana, Sir CJ, Sir Rosmel sa sewing para malapit sa Nazil. So we are blessed, we are well favored. Salamat talaga sa Panginoon. And talagang papasalamat ako sa God. Totoo nga na, gaya ng sabi ni Silviana, sa sobrang pagod minsan, it's so staying. Kaya, sabi ko nga, Lord, thank you so much. Actually, I'm also feeling like that na sa trabaho ko din. Nagmamadali ko yung Sabado. Yung pala, nagmamadali na rin ako pinapaalis. Parang kala mo, parang hindi ko alam eh. Pero alam mo pala, pagmamadali nila ako, pinapaalis ako sa bahay ng aking amo. Para lang pala, pupunta mag-share ng podcast. Kaya, pinaka-blessed, I am well-favored, I am blessed ako kasi sa almost 14 years ko dito sa Taiwan. Wala pong amo na magpapalabas sa'yo ng maaga. At wala po, bihira po yung every Sunday. At bihira po yung more than 24 hours. 26 hours po ang aking day off. Kaya, salamat po sa God kasi malaking opportunity para mabigyan ko ng time yung aking pagbabahagi ng Lord. At ang sabi pa ng amo ko, gusto mo pa? Pianis, aalis ka na. Sabado din ako. Sabi ko, wow, thank you Lord. But this is against Taiwan law. But kung yun ang loobin ni Lord, do kahit ang sahod ay minimum, I will accept it. Kasi alam ko, God's perfect plan para sa akin yun. Kasi I cannot give. Ang pangarap ko, Lord, gamitin mo ko, gamitin mo ko. Ang desire ng puso ko, God, know my longings na. Gusto ko talaga mag-share as long I have breath. So, salamat po sa God. And naririnig ko na si Brother Briggs,
Brother Julius, they had the desire to support o mag-serve sa Nanzo Church. Ay, pag-pray po natin, mga kapatid, because yesterday I started to tell about God. John 1:1, John 1:14 sa isang kapatiran na sharean ko, and I shared it to Pastor Rope, and sabi niya, we'll start on next Saturday ang mag-Bible study for month in the park. So, pag-pray niyo po na ang Panginoon po ay samahan kami, anoint kami lahat. To God be the glory and the praise. Kahapon meron akong siningan na 5. Pumunta ako doon sa dormitory. Kaya pag-pray niyo, ako bigyan ako ng lakas ng God. But I know, we can do all things through Christ who strengthen us. Philippians 4:18. To God be the glory, honor, and praise. Amen. Talagang ang Panginoon talaga pabor sa atin yung nais ng Panginoon. Kung ano yung desire ng ating mga puso, talagang bibigay ng Panginoon. Amen. Sino pa po? Si Brother Francis Howell. Po, sa mga ano po, dito, before po mag-start, nagpapasalamat muna po sa Panginoon sapagkat binigyan niya po ako ng pagkakataong makapagsalita sa harap. At ma-share po at maibahagi ang kadakilaan at kabutihan niya sa aking pamumuhay. Actually, sa itong linggo po na ito ay tines po ako ng Panginoon kung paano po ako magpasalamat sa Panginoon. Sa forklift, alam po ba ang forklift? Yung forklift po is yung sasakyan na may tuhog na dalawa sa harapan. Actually, hindi po marunong mag-drive, pero natutunan ko po siya dito sa 3 buwan ko po. Ngayon, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi base sa mga narinig ko sa mga katrabaho ko po, yung gulong daw po sa likod manipis na, as in kahit manipis na nabubutasan, hindi talaga pinapalitan. Ngayon, nangyari po sa akin yun. Yung kanang bahagi sa likod ay nabutas po na flat. Pinatawag po, hapon na po yun pinatawag. And then naayusan ng tinatawag na sayu po yun. So after nun, ilang minutes, binalik po sa akin yung sasakyan, maayos na. Dinaride ko po ulit. Then after nun, may gumamit na isa. After niyang binalik, may butas na naman yung kabila. Sabi ko, patay, God, paano po ito? Paong ganun? Bakit mukhang tinetest po ata ako? Sabi ko. So sabi ko, Panginoon kong Ama, kayo na po siyang bahala kung ano man po ang ibigay po sa akin. Binigyan pa rin po ako ng OT ng aking tugid na dito. Pinaayos po ulit yung kabila naman at sa kadahilan ng yun, nagpalit na po ng gulong. So, nung nagpalit na po ng gulong, nagpapasalamat po ako sapagkat sa tagal nga daw po na ng paggamit ng sasakyan, ngayon lang daw po napalitan. So, praise God dahil dahil ginamit niya po ako upang mapalitan yung gulong ng sasakyan. At masisigurado po na sa susunod na paggamit ng aking katrabaho, may ingatan po siya. So, yun lamang po, pasalamat din po ako dahil sa mga pagsubok na nangyari sa akin, may katumbas pong kagandahan sa aking buhay. So, yun lamang po sa lahat po ng papuri kay Panginoong Jesus lamang po. Amen. Sino pa po? Si Brother Briggs. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy na pag-iingat niyo sa akin, sa trabaho, sa biyahe. At salamat sa Panginoon dahil napag-desisyonan ko po na lumipat na rin po ng apartment. Kung sila po nakalipat na ako, papalipat pa lang po next month. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil naniniwala ko na kalooban din talaga ng Panginoon at magiging hamon din sa akin kasi syempre malayo po yung aking nilipatan. Hindi po gaya ng nandito po ako nakatira sa church ng ilang buwan po, na inabot yata ako ng 5 months. Pero salamat sa Panginoon na magiging hamon sa akin to sa pagpunta dito dahil syempre panggabi tayo, ganyan. Pero salamat pa rin sa Panginoon dahil sa mga ganong hamon tayo susubukin yung panampalataya natin sa Panginoon at hindi kailangan magiging hadlang yung laman natin. Kasi syempre, hindi talaga makakasundo yung espiritu at laman eh. Talagang maglalaban yan. Pero naniniwala ako na talagang sapat yung biyaya ng Panginoon para yung bawat hamon sa buhay natin, no? Sa puyat man yan, sa trabaho, o sa gano'n man tayo kalayo sa church, gaya ni Kuya MJ na bumibiyahe pa, ay patuloy tayong binibigyan ng Panginoon talaga ng kapayapaan at ng lakas para yung mga hamon na yon sa sarili natin ay patuloy natin mapagtagumpayan. Muli po ang Panginoon sa kanyang pagpapalala.
Sino po? Kung wala na po, ako din. Papasalamat din ako sa Panginoon kasi binibigyan ako ng kapayapaan. Kahit pangit yung sitwasyon, binibigyan ako na parang hindi ko na ini-entertain yung yung mga pangit na kasi doon sa namin sa trabaho, yung mama kahit di ko naman ginawa, parang ako yung pinagsasabihan na ako yung nagano ng ganun box. Pero salamat sa Panginoon kasi yung dati na parating medyo magagalit na rin ako, pero ngayon salamat sa Panginoon kasi binibigyan ako ng kapayapaan na hayaan mo na parang hindi na ako yung maano talaga sa makikipagtalo sa sa tipo kasi hindi ko naman kasalanan. Kung kasalanan ko man sana gagawin ko na hindi ko nang kasalanan. Pero salamat sa Panginoon kasi binibigyan ako ng pang-unawa na kasi ako yung makakaunawa kaya ako na lang yung mag-a-adjust. Salamat sa Panginoon, sa Diyos lang ang pagpapuri. Dito dadako na po tayo sa pagbibigay sa ating Panginoon. Tinatawagan ko na po ang ating kapatid na si Marvin Malonga. Amen. Salamat sa Panginoon, nakakabless naman yung mga patutuhan nyo. Salamat sa Panginoon dahil pinagpapala kayo, pinagtatagumpay ang bawat isa. Salamat sa Panginoon dahil nandito naman tayo sa ating pagsunod. Kaya alam natin na nagtatagumpay lang tayo at pinagpapala dahil sa katapatan ng bawat isa. Doon tayo nakikita yung puso ba natin na may katapatan at may pag-ibig sa gawain ng Panginoon. Kaya alam ko na kasama natin ang Panginoon sa bawat oras. Kaya hawakan po natin ang ating kaloob at tayo magkakaloob sa Panginoon. Mr. God. Hallelujah. Hallelujah. Purihin kayo ang Diyos. Na maraming makapangyarihan sa lahat. Tapat mo, God. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa ulit, God, na narito ulit, God. Salamat sa pagpapala, pagtatagumpay na ipinagkaloob mo sa bawat isa ulit, God. Alam namin na di namin kaya ang bawat iyo, Panginoon, pero nakakaya namin sa tulong at biyaya mo, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa umaga nito, Lord God. At kami, Panginoon, ay magbabalik na loob sa iyo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na di sapat ito, Panginoon. Pero di yun ang tinitignan mo, Panginoon, di sa laki o sa lahat mo, Panginoon. Na tinitignan mo, Panginoon, ang iyong puso, Panginoon, ng mga anak mo, Lord God. At doon nasusukat, Panginoon, na kami ay tunay mong anak. O Lord God, salamat, Panginoon, sa mga anak mo na magbibigay sa umaga nito, Lord God. Kayo po ang magbalik, Panginoon. Actually, Panginoon, ay binigay mo na, Panginoon. Kaya, Lord, salamat, Panginoon, at sa mga hindi pa magbibigay, Lord God, muli, Panginoon, kaunawaan, kalaman din, Lord God, na patungkol sa bigay, igawad mo sa kanila, Panginoon. Kaya, Lord, salamat sa bawat isa, Lord God. At, Panginoon, sa mga pinanggalingan ng aming kaloob, Lord God, pagpapala rin ang igawad mo sa kanila, Lord God. Kaya, salamat po, Panginoon, at ang hawak sa perang ito, Lord God. Karunungan at kalaman din, Panginoon, ang igawad mo sa kanila, Lord God. Kaya, Lord, salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Sa iyo po, Panginoon, ang papurit pa salamat sa tayo pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po magbigay. Handa na po bang tayo magkinig ng salita ng Diyos? Kung handa na po tayo, tinatawagan ko na po ang ating kapatid na maghahayag ng salita ng Diyos.
na si Brother Bernard Cruz. Purihin ang Panginoon. Praise God at salamat sa Panginoon at purihin ang kanyang pangalan at tayo'y binigyan muli ng pribileyo. Amen? Every day is a privilege na binibigay ng Panginoon para sa atin. At sa araw na ito ay tayo mag-aaral ng kanyang salita. Kanina, iniisip ko lahat na lang dapat magpatutuloy para maubos na yung oras. Amen. Ang sarap kasing pakinggan yung talagang yung kung paano gumawa, kumilos ng Panginoon. Yung pinaka best na pabor. Amen. Nahigit pa sa pinanalangin natin yung ibibigay ng Panginoon. Actually, yung patutuo ni Kuya MJ, kulang yung isang oras yung mga patutuo ng ating mga kapatid. Kasi nagtagal ko lang yung sinabi ni Kuya MJ para mabilis tayo. Yung pinagpipray sa Chanwa kasi yung matagal na yun na gustong magkaroon ng masisiliwan sapagkat yung hindi natin alam yung talagang weather kasi may itim na nga tayo, itim pa tapos naulan na yung mga ganyan. Matagal nang pinagpipray but talagang yung pabor ng Panginoon ay nandun sa atin. Kasi muna inahahanda tayo ng Panginoon kung on how to handle yung kasagutan na ipapagkaloob niya sa atin. So, yung pabor na pinagkaloob yung paglabas mo ng train station, mas malapit kaysa sa bahay nila Kuya MJ. Diba? Mga 10 step, pag mo ng yo-yo cart mo. Katabi lang ng mga sa opisina, yung kung nakapunta na kayo ng Chanwa, yung sa store ng OK, tapos yung office, yung CR. CR ba? Ay, hindi, yung bilihan ng card, yung ticket, tapos yung pinagpapahingan ng yung mga nagtatrabaho doon. Tapos yun na yun. Pag silip mo sa bintana, riles na. Yun, so hindi na kaya yung pabor ng Panginoon kasi tinignan ni Ayi kung talagang maingay ba yung pagbahay. Pinaawit talaga kami sa loob, nagpalakpakan kami, tapos sinarado namin yung dalawang pinto. Tapos nung nalaman niyang 2 days lang gamit, Saturday, Sunday lang, talagang nagtaka siya. Kasi yung parang kung magbabayad kayo ng ganito, tapos 2 days nyo lang gagamitin. Kaya yung tubig, wala nang bayad yun. Kasi yung kuryente, konti lang naman. So, salamat sa Panginoon kasi yung kaninang narinig ko, talagang yung pabor ng Panginoon ay higit pa talaga sa inaakala ng mga lingkod niya na nagnanasa. Amen? Ang pinag-pray natin talaga yung kumbaga fit in yung kalooban ng Diyos sa kalooban natin. Talagang mas higit pa sa inaasahan natin. Amen? So, yung pabor ng Panginoon talaga sa mga anak niya ay nasa sa atin. So, purihin ng Panginoon sa mga ito. Patuto lang yun, hindi pa yun yung ituturo ko mga kapatid. Kaya, minsan pa sa mga ito talagang binibigay ko yung papurihan sa Panginoon dahil binibigyan niya tayo ng pribilehiyo na magamit muli sa kanyang pagpapahayag ng kanyang gawain. So, narito tayo mga kapatid, sabi nga ng kapatid natin kagabi to palakasin ang bawat isa kasi siguro naman sa mga testimony nating napapakinggan na encourage tayo na mas lumapit pa sa Panginoon. Amen? Lumalakas tayo, na-equip yung kaalaman natin, napupuno tayo ng kaalaman sa pag-attend or pagkalo sa mga gawain, mga fellowship, Christian fellowship na ating dinadaluhan. Amen? So, para sabi nga doon, paglabas natin dito, handa tayo. Amen? Handa tayo sa anumang sitwasyon o anumang pagkakataon, handa tayo sa anumang gagawin ng kaaway o mangyayari sa atin sa labas. Kasi sabi nga dito, ine-equip lang tayo, binibigyan tayo ng mas malalim pa na kaalaman, karunungan patungkol sa ating Panginoon at sa ating pananampalataya para paglabas natin
handa tayo. So habang nire-ready tayo ng Panginoon, yung kahandaan na sinasabi ko dito is yung ready rin ba tayo na ang Panginoong Yesus ay babalik. Amen. Amen? Na yung pagdating ng Panginoong Yesus ay handa ba tayo? Amen. Amen? So, pero tanong ko na yun, alam nyo ba na darating ang Panginoong Yesus? Amen. Ayun. Amen. So, babalik at babalik ang Panginoong Yesus. Amen? So, ready man tayo, hindi. Alam darating siya kasi ipinangako niya yon. Sinabi niya yon. Hindi lang yung parang gawa-gawa lang o chismis lang ng mga apostol. Bakos sinabi ng Panginoong mismo, nagmula sa kanyang labi na siya ay babalik para sa mga mananampalataya at hindi mananampalataya. Amen? Ang mga mananampalataya kanyang dadalhin sasama sa langit na bayan at ang mga hindi nanampalataya ay haharap sa paghahatol. Amen? So, introduction pa lang yun. Sa umagang ito, makipagbuwasan po kayo sa akin sa aklat ng Thessalonica. Ito yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Thessalonica na sa pagbabalik ng Panginoong Hesus na maging handa ang bawat mananampalataya sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus kung saan kanyang tutuparin yung kanyang pinangako. Pero yung sinabi niya na maging handa tayo sa kanyang pagbabalik. Sa chapter 5 po, kung 1 Thessalonica, verse 5, tayo po lahat ay tumayo. Basahin po natin yung 1 to 11. Amen? Kung nasumpukan na po ng bawat isa, tayo po magbasa. Basahin po natin ng may pagkaunawa. Sabay-sabay po tayo. Mga kapatid, hindi ko na kailangang isulat pa sa inyo kung kailan mangyayari ang mga bagay na ito. Dahil alam na ninyo na ang pagbabalik ng Panginoon ay katulad ng pagdating ng isang magnanakaw sa gabi. Mangyayari ito habang inaakala ng mga tao na payapa at ligtas na ang kalagayan nila, biglang darating ang kapahamakan nila katulad ng pagsumpong ng sakit na nararamdaman ng babaeng nanganganak na, at hindi sila makakaligtas. Ngunit kayo mga kapatid ay hindi namumuhay sa kadiliman, kaya hindi kayo mabibigla sa araw ng pagbabalik ng Panginoon, katulad ng pagkabigla ng isang tao sa pagdating ng magnanakaw. Dahil namumuhay na kayo lahat sa liwanag at hindi sa kadiliman, kaya nga huwag kayong maging pabaya katulad ng iba, kundi maging handa at mapagpigil sa sarili. Sapagkat ang taong namumuhay sa kadiliman ay katulad ng taong pabaya na natutulog o katulad ng lasing na walang pagpipigil sa sarili. Pero dahil namumuhay na kayo sa liwanag, dapat ay pagpipigil tayo sa sarili. Gawin natin bilang panangga sa dibdib ang pananampalataya at pag-ibig at bilang helmet naman ang pag-asa natin sa paglililigtas sa atin ng Diyos. Sapagkat hindi tayo inalaga ng Diyos para sa kaparusahan, kundi para sa pagtatamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoon. Namatay siya para sa atin, para kahit buhay pa tayo o patay na sa pagbabalik niya, ay mabubuhay tayo sa piling niya. Dahil dito, patuloy ninyo pagsagahin at patatagin ang isa't isa, katulad na ng ginagawa ninyo. Amen? Tayo po'y panandali ang manalangin, hingin ang gabay ng Banal na Espiritu, pang ating maunawan at maintindihan ng salita ng Diyos sa umagang ito. Hallelujah! Dakilang Diyos, aming Ama, aming Salpa. Salamat po sa umagang ito. Salamat sa buhay muli na yung pinagkaloob sa amin. Salamat, O God, sa pribilehyo na makapag-aral ng iyong buhay at makapangyarihan sa salita. Patuloy namin hinihingi ang pagkilos, paggawa, paggabay, Panginoon, sa amin, upang aming maunawaan at maintindihan ng iyong mga salita. Sa umagang ito, patuloy na linisin niyo ang aming mga buhay at bigyan ng kapangyarihan ng iyong mga salita, Panginoon, upang tumimo sa aming mga buhay, O God, at magamit ito, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Ama. Ako po na iyong gagamitin ay wala pong kakayahan na maghayag, ngunit sa inyong banal na presensya, sa inyong gabay, sa iyong habag at pag-ibig, Panginoon,
ay magagawa ko, Panginoon, ang mga bagay nito. Salamat po, Ama, sa inyo lang po kami aasa sa umaga nito. Sa inyo po lahat ng kapurihan, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Mari na po tayong umupo. Sabi po dito, mga kapatid, ang pagbabalik ng Panginoong Yesus ay, sabi mo kanina, hindi gawa-gawa ng mga sinaunang mananampalataya, mga tinawag ng Panginoon, bagkus ito ay mismong nanggaling sa ating Panginoon na siya ay muling babalik. Amen? So, sinabi niya ito sa mga apostol. Ito yung sabi mo, ipinangako niya na muli siyang magbabalik para kunin, isasama ang mga naniwala, sumampalataya para manirahan sa langit na bayan. So, dapat nating maintindihan na hindi tayo mananatili dito, mga kapatid. Amen? Meron inihanda ang Panginoon na tirahan para sa atin. Babasahin po natin dun sa John 14 para maunawaan po natin yung ipinangako ng Panginoon sa mga mananampalataya. 1, 2, 3. Amen? Sabi po dito, sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong mabagabag, magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa atin. Sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. Pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Kapag naroon na ako at naipaghanda ko na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung nasaan ako ay naroon din kayo. So, pangako yan ng Panginoon. At kung ang Diyos ang nangako, sigurado yan, mga kapatid, na kanyang tutuparin. Amen? So, kapag ang Diyos ang nangako, ito ay kanyang tutuparin. Amen? So, pero sinabi ni Apostol Pablo dito sa mga taga-Thessalonica na hindi natin alam kung kailan. No? Hindi natin alam kung anong oras, kung nasaan sitwasyon tayo, darating ang Panginoong Yesus. So, walang ibang nakakaalam maliban sa Diyos Ama. Hindi alam, sinabi na ng Panginoong Yesus sa Mateo 36 na maging ako na anak ng tao, mga anghel, ay hindi alam. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. So, punta po tayo sa Mateo para mabasa natin. Marami tayong babasahin mga Panginoon para may exercise yung mga natin pagbabasa natin ng Bible. (36) Amen? Sabi dito, tungkol sa araw o oras ng aking pagbabalik, walang nakakaalam nito, kahit ang mga anghel sa langit o ako mismo na anak ng Diyos. Anak ng Diyos. Ang Ama lang ang nakakaalam nito. So, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Pero sinabi niya sa verse 42, to 44, sabi niya, kaya maging handa kayo lagi dahil hindi nyo alam ang araw o oras ng pagdating ng inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam ng isang tao kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, magbabantay siya at hindi niya hahayaang pasukin ng magnanakaw ang kanyang bahay. Kaya maging handa rin kayo dahil ako na anak ng tao ay darating sa oras na hindi niyo inaasahan. So, paulit yung sinabi, darating ang Panginoong Yesus anumang oras. Amen? So, sabi dito, maging handa po tayo. So, kaya po dito sa ating pinag-aaralan, mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo, na ang pagbabalik ng Panginoong Yesus ay katulad ng isang magnanakaw. So, ang pagbabalik ng Panginoong Yesus is, pag sinabing isang magnanakaw dito is, inihalin tulad lang. Huwag po natin sabihin ng ang Panginoong Yesus ay magnanakaw. Amen? So, inahalin tulad sa isang magnanakaw. So, paghahalin tulad lang po yung sinabi ni
Apostol Pablo. So tulad ng isang magnanakaw na kung saan ito ay darating na hindi natin inaasahan o biglaan. Nakakita na ba kayo ng nagnanakaw na nagpapaalam muna? Amen? Jay, wala kayo sa apartment nyo. Magkukuha lang ako ng gamit. Meron bang ganon? Wala, no? So sabi nga doon sa salakay, ang isang magnanakaw na hindi natin, wala tayong kalam-alam, wala tayong kamalay-malay. Naalala ko yung kwento nila Kuya Jerome nung umuwi siya. Tulog kayo nung ano, nung dinakawan kayo. So, hindi natin, wala tayong kamalay-malay. We are unconscious na sabi nga nung pagdating ng isang magnanakaw. Unaware tayo. Kasi, doon yun yung description ng isang magnanakaw. Biglang sumasalakay. Amen? So, darating ang magnanakaw sa mga pagkataong hindi tayo aware. Talagang, sabi ko kanina, yung wala tayong kamalay-malay. So, kaya ang sabi ng Panginoong Hesus na maging handa tayo palagi. Amen? So, sabi nga doon, maging handa tayo palagi sa pagdating ng Panginoong Hesus, anumang oras, anumang panahon, nakahanda po tayo. Amen? So, madatnan tayo ng Panginoon na nasa kanyang kalooban. Gumagawa kung ano yung will ng Panginoon. Amen? Madatnan tayo. So, sabi nga dito, He will come like a thief. So, marinig sabihin natin na ang pagdating ng isang magnanakaw is unwelcome. Yung hindi katanggap-tanggap. Para po ito sa mga hindi sumampalataya sa Panginoong Yesus. Hindi nila tanggap, hindi katanggap-tanggap sa kanila ang pagdating ng Panginoong Yesus dahil magdudulot sa kanila ito ng kapahamakan. Amen? Yung matinding pasakit, matinding pagdurusa. Sabi nga doon, magdudulot ng parang mas matindi pa yung sa tribulation, yung pagdating ng Panginoong Hesus para sa mga hindi nakahanda or para sa mga taong nabubuhay sa kadiliman. So, basahin po natin sa Pahayag 3:3. Revelation chapter 3 verse 3. Abong sabi dyan, kaya alalahanin ninyo ang mga aral na tinanggap nyo, sundin ninyo ang mga iyon at pagsisihan ang inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo gigising, darating ako sa oras na hindi nyo inaasahan tulad ng isa magnanakaw na hindi ninyo alam kung kailan darating. So, para sa mga unbeliever, unwelcome yung pagdating ng Panginoon. So, sa verse po tayo ng Thessalonica, patungkol po ito sa mga nasa kadiliman. Basahin po natin sa verse 3. Mangyayari ito habang inaakala ng mga tao na mapayapa at ligtas ang kalagayan nila, biglang darating ang kapahamakan nila katulad ng pagsumpong ng sakit ng nararamdaman ng babaeng mga anak na hindi sila makakaligtas. Dito po tayo. Mangyayari ito habang inaakala ng mga tao na mapayapa at ligtas na ang kanilang kalagayan. So, balik po tayo sa Mateo 24. Ito yung sinabi ng Panginoong Hesus noong panahon ng Noe. Verse 39, 37 to 39. Kung sabi dyan, kung ano ang mga ginagawa ng mga tao noong kapanahunan ni Noe, ay ganoon din ang gagawin ng mga tao sa pagdating ko na anak ng tao. Ang mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman, at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Wala silang kaalam-alam sa mangyayari hanggang sa dumating ang baha at nalunod silang lahat. Ganyan din ang mangyayari sa pagdating ko na anak ng tao. Amen? So, kung inaakala natin na payapa at ligtas, amen? Sabi nga doon na ligtas na ang bawat isa, yun lang ay akala. Amen? So, sabi po sa verse
biglang darating ang kapahamakan nila katulad ng pagsumpong ng sakit na nararamdaman ng babaeng manganganak at hindi sila makakaligtas. So sinabi ko po kanina ditong verse 3 is patungkol sa mga taong namumuhay sa kadiliman. Ibig sabihin po nito mga kapatid ay kung inaakala ng iba na secure and safe na sila, yung pagkakaroon ng magandang karir, magandang trabaho, financially stable, yung maganda na yung sitwasyon dito mga kapatid. Palagi po natin narinig na hindi po masama yung maghangad ng mga ganong para sa ikabubuti natin. But yun din po ang kagustuhan ng Panginoon sa atin. Yung mapasaayos ang buhay natin, yung maging maganda yung buhay natin, yung ipurso yung mga nais natin sa buhay, yung maghangad ng maayos na trabaho, kasi pinag-pray din naman natin yan mga kapatid. Amen? At alam ko pinagkaloob ng Panginoon yan. Hindi po yan masama. So, sabi ko nga yan din po ay kagustuhan ng Panginoon. Yung nais ng Panginoon sa atin, yung magkaroon ng maginhawa at magandang buhay. Pero dapat nating maunawaan mga kapatid na ang mga bagay dito ay dito lang sa lupa. Amen? Nais na ipaunawa sa atin ng Panginoon na ang totoong kapayapaan o yung ligtas, payapa na buhay ay yung nasa kalooban ng Panginoon. Amen? Dahil alam natin, pag nasa kalooban tayo ng Panginoon, sa langit na bayan talaga tayo. Amen? Yun yung sinasabing payapa at ligtas na kalagayan. Amen? So, sabi nga, we can pursue our careers kanina habang tayo ay nasa kalooban ng Diyos. Amen? Pwede natin i-achieve yung mga nais natin sa buhay, yung magandang trabaho, magandang buhay. Pero dapat nating isa-isip o isa-alang-alang na nasa kalooban talaga tayo ng Panginoon. Amen? So, pwede naman po yung mga kapatid. So, busy man tayo sa trabaho, sa ating pag-aaral, mga estudyante, lagi natin iisipin na anumang oras ay darating ang Panginoon. Kaya dapat naka-align tayo sa kanyang kalooban palagi. Amen? So, ano pa mga kapatid? Sabi dito, in short po, the doctrine of the second coming of our Lord Jesus Christ teaches us in godly living. Amen? Naman po mga kapatid, na habang inaantay natin yung pagbabalik ng Panginoong Hesus, tinuturuan tayo ng mamuhay na may kabanalan. Amen? Habang inaantay tayo, binibigyan tayo ng yung nababago yung attitude natin, nababago yung karakter natin, nababago yung mga pananaw natin, nababago yung kaisipan natin, sa lahat ng sitwasyon, kasi alam natin na anumang oras idarating ang Panginoong Hesus. Tinuturuan tayong mamuhay ng may kabanalan. Amen? So, lagi natin isipin na, sabi ko nga, anytime darating ang Panginoong Hesus. Sa inihanda kong mensahe, lagi natin maririnig talagang yung pagdating ng Panginoong Hesus. Amen? So, para maunawaan natin talaga mga kapatid. Sabi po sa verse 4, tuloy po tayo. Ngunit kayo mga kapatid ay hindi na namumuhay sa kadiliman, kaya hindi kayo mabibigla sa araw ng pagbabalik ng Panginoon. Katulad ng pagkabigla ng isang tao sa pagdating ng magnanakaw. Dahil namumuhay na kayong lahat sa liwanag at hindi sa kadiliman. Amen? So, akong yung verse 3 kanina ay patungkol sa mga hindi sumampalataya o mga taong namumuhay sa kadiliman. Dito naman sa verse 4 and 5, patungkol naman ito sa atin. Yung mga sumampalataya, naniwala, ginawa yung kalooban ng Diyos. Amen? Kung patungkol po sa atin sa yung verse 4 and 5. So, mga dating namuhay sa kadiliman, inakay ng Panginoong Hesus, patungo sa liwanag para maging liwanag din para sa mga taong nasa kadiliman. Yun po yung purpose natin. Kaya tayo inahon ng Panginoong Hesus sa makasalanang pagkatao para sa pamamagitan natin, mabago din yung iba. Amen? So, maakay din sila sa liwanag. So, sabi dito sa verse 4, ngunit kayo mga kapatid ay hindi namumuhay sa kadiliman, kaya hindi kayo mabibigla sa araw ng pagbabalik ng Panginoon, katulad ng
pagkabigla ng isang tao sa pagdating ng magnanakaw. Sinabi ko kanina yung pagdating ng Panginoong Hesus para sa mga hindi mananampalataya is unwelcome. Pero bilang mga mananampalataya, ang pagdating ng Panginoong Hesus ay isang tagumpay. Yung matagal na nating hinihintay na pinangako ng Panginoong Hesus na kanyang pagbabalik ay matutupad na. Yung feeling na yung kagalakan, katulad ng example lang, sa pagdating ng isang, kumbaga matagal ka na sa abroad, bilang isang ama, at may anak kang naghihintay sa'yo, hindi mo may paliwanag yung expression ng anak mo sa muli mong pagbabalik. No? Ganon din tayo mga Kristiyano, parang excited tayo na dumating na ang Panginoong Hesus dito para yung pangako niya ay matupad na para sa atin. Amen? Sino po mga excited dito mga kapatid na makapiling na yung Diyos na siyang nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan? Amen? Yung makita siya ng harap-harapan, yung awit na pina-research ko talaga kay Kuya Marvin, nagpuyat pa siya yung Kuya, dalawa yung sumbok yan, yung research mo dyan. Meron pa siyang sa YouTube. Iba naman nung lumalabas, makita kayo sa inyong pagbabalik. Nung patulog na kami, sa kanya nahanap dun sa sumbok. Inawit talaga namin. Diba? Yung excited tayo na yung pagbabalik ng Panginoon, hindi natin may bilang isang mananampalataya talagang naghihintay sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, yung kagalakan sa ating mga puso na makita mo ng harapan yung Diyos na nagbigay ng kanyang buhay. Amen? Nung inalay ang kanyang buhay at nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Amen? Yung feeling ng yung isang mahal mo sa buhay ay after how many years na hindi mo nakita is andun talaga yung hindi may paliwanag na excitement, yung joy, di ba? Habang inintay mo sa airport, nanginginig ka pa di ba? Yung hindi mo talaga may paliwanag. But tayong mga mananampalataya, magkaroon tayo ng excitement na anumang oras darating ang Panginoong Hesus dahil matutupad na yung mga pangako, yung mga pagtitiis, paghihirap natin dito sa lupa. Cut na yan. Amen? So, magkakaroon na tayo ng hindi matutumbasang kaligayahan, matutumbasang magkaroon tayo ng buhay na yung nababasa lang natin sa Bible, maranasan talaga natin. Amen? Sa piling ng Panginoon sa Kanya pagbabalik. Amen? So, sabi ko maging excited po tayo. Amen? Bilang mga mananampalataya, hindi na tayo mabibigla. Anytime, nakahanda tayo sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Nakahanda na yung plane ticket natin. Amen? Amen? So, dito po sa verse 6, mga kapatid, 7, basahin po natin. Kaya nga, sabi doon, kaya huwag tayong maging pabaya katulad ng iba ng tutulog, kundi maging handa at mapagpigil sa sarili, sapagkat ang taong namumuhay sa kadiliman ay katulad ng taong pabaya na natutulog, katulad ng lasing na walang pagpipigil sa sarili. Ibig sabihin po dito mga kapatid, yung natutulog is yung unconscious. May natutulog ba dito na alam yung nangyayari sa paligid kapag tulog na tulog? Hilik na hilik. Niloko nga si Kuya Marvin ngayon ng umaga. Kuya Marvin, gising ka na. Kumbira, hindi ako nakatulog kagabi. Sabi ko sa kanya, bakit? Malamig ba? Hindi, lakas ng hilik mo. Yung pag tulog na tulog ka, unconscious, hindi mo na mamalayan yung nangyayari. Yun yung analogy na naman yung sinabi ni Apostol Pablo dito, paghahalin tulad sa isang natutulog. Itong unaware, unprepared. Amen? Yung pag-isip mo, hindi mo alam gagawin mo kasi hindi mo alam yung nangyayari. Sabi doon, yun yung paghahalin tulad ni Apostol Pablo. Walang kamalay-malay o unprepared. Yung sinasabi naman dito na, ewan ko kung alam yung lagi yung sinasabi sa labas na huwag kayong patulog-tulog sa pansitan, baka may papag-iwanan kayo. Alam niyo ba yan? Hindi sa amin nag-iwala yun. Huwag kayong patulog-tulog sa pansitan, baka mapag-iwanan kayo. Analogy, pagkalingkod lang, huwag tayong patulog-tulog. Be aware sa pagdating, be alert. Amen? Huwag tayong patulog-tulog. Amen? So, sabi ba dito, at katulad din ng isang lasing na walang pagpipigil sa sarili. So, sino nakaranas ng lasing? Hindi yung nakainom lang, sabi dito, drunk.
lasing. Amen? Yung hindi mo na makontrol yung sarili mo. Yung wala ka ng parang disiplina, wala ka ng kamalayan, nagagawa mo na yung mga nung normal ka pa, wala wala ka nang iya, yung wala ka ng control, wala ka ng pagpipigil sa sarili, kung ano yung gusto ng laman mo, yun na lang yung sinusunod mo. Yun yung sinasabi dito sa analogy again na walang pagpipigil sa sarili, yung walang self-control yung taong lasing. So, alam ko naman siguro naranasan yung malasing. Mga boys. So, yung sabi ko pagkahalit tulad lang na yung isang lasing na tao, yung karakter ng lasing na tao is hindi na makontrol. Amen? Dati hindi ka naman kumakanta nung lasing ka na, sayo na yung mic, di ba? Amen? So, hindi na po tayo yun. Ito po'y patungkol sa mga hindi mananampalataya. So, kaya sinasabi po dito na habang hinihintay natin ang Panginoon, sikapin nating mamuhay o manatili sa liwanag. Amen? Magkaroon po tayo ng pagtitiis at pagpipigil sa sarili. Sa Romans 13:12 na po, kapatid, basahin po natin. Sabi po dito, mag-umaga na, kaya iwanan na natin ang mga gawain ng kadiliman, isuot ang kabutihan bilang panlaban natin mga nasa liwanag. Mamuhay tayo ng marangal dahil tayo ay nasa liwanag na. Huwag natin gawin ang paglalasing, magugulong kasiyahan, sexual immoralidad, kalaswaan, ang pag-aaway at inggitan. Ito po yung gawain ng makamundo, mga kapatid. Amen? So, habang tayong mga nasa liwanag na, hindi natin yung gawain natin, kundi yung naaayon na sa kalooban ng Diyos. Ano pong sabi sa 1 Corinthians 9:27? Sabi po ng Apostol Pablo sa 1 Corinthians 9. Sabi, dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupil ko ang masasamang pagnanasa nito dahil baka pagkatapos kong ipangaral ang magandang balita sa iba, ay ako ang hindi makatanggap ng gantimpalang nasa Diyos. Amen. So, sinusupil, self-discipline, self-control. Sabi ni Apostol Pablo na baka pagkatapos kong ipangaral, gawin yung ministry, gawin yung mga kalooban ng Diyos sa akin, yung walang mga kapatid, self-discipline at pagpipigil sa sarili, maging way yun para tayo ay bumagsak. Amen? Sabi nga kanina na yung mga makabuntong gawain, yung ginagawa ng mga mundo ay hindi na dapat nating gawin. Amen? So sabi nga ni Apostol Pablo, sinusupil ko ang masamang pagnanasa nito dahil baka pagkatapos kong ipangaral ang magandang balita sa iba, ay ako pa ang hindi makatanggap ng gantimpala. Amen? Nakapakasakit nun, mga kapatid, na pagdating ng Panginoong Yesus, pagkatapos natin gawin, gumawa ng yung mga ministry pinagkaloob sa atin. Pero yung self-control o self-discipline ay nawala sa atin. Nagkaroon tayo ng kasalanan, ay walay tayo sa kalooban ng Diyos. Pagdating ng Panginoong Yesus, yung gantimpala na dapat para sa atin ay talagang mawawala, mga kapatid. So sabi nga doon, mamuhay tayo sa liwanag. So nariyan pa rin. So mga kapatid, habang nasa liwanag na tayo, nais natin dapat maunawaan na hindi titigil yung kaaway para i-deceive tayo. Hindi titigil si Satanas para maiwalay muli tayo sa Panginoon. Habang nasa liwanag tayo, hindi sabi ko nga, hindi titigil ang kaaway para mabalik tayo sa liwanag. Kasi ayaw ni Satanas na mag-isa sa impyerno, mga kapatid. Gusto niya ng kasama dito. Gusto niyo bang makasama si Satanas sa impyerno? No. Hindi. Pag-usapan nga namin sa Shanwa kahapon yung kwento yung sa ni Ate Jasmine na
yung pagbabalik ng Panginoong Hesus din na yung judgment na panandalian lang makakaranas ng kaginhawaan yung mga nasa kadiliman, yung mga gumagawa ng masama. Kasi sa judgment, hindi aalis ang Panginoon sa langit, hindi siya pupunta sa hell para i-judge yung mga tao. Andun sa kanyang trono para i-judge yung mga believer at unbeliever. Napakinggan ko rin ko yung sa kay Pastor Jim na sabi niya, ganito pala kagandang langit. Ganito pala kalamig ang langit. Hindi katulad dun sa pinanggalingan ko ngayon. Pero babalik at babalik siya dun. Kasi hindi niya ginawa yung kalooban ng Panginoon. Parang konti lang. Ipaparanas lang sa'yo ng Panginoon yung tinanggihan mo. Amen? Yung langit na bayan na in-offer sa'yo ng Panginoon, yung kaligtasan na in-offer sa mga tao, kapag tinanggihan mo yun, konti lang ipaparanas sa'yo ng Panginoon para maranasan mo na ganito pala yung pakiramdam, yung parang feeling na magkaroon ng gano'n. So, sabi ko nga mga kapatid, self-discipline, self-control, para buong-buo yung maranasan natin yung ipinangako ng Panginoon sa atin. So, sabi nga ni Pablo, dinidisiplina ko ang aking sarili. Amen? So, lagi tayong gising, mapagbantay. Sabi nga itong kanina na huwag tayong patulog-tulog. Sabi nga itong be watchful, be sober, be vigilant. Kasi habang lumalakad tayo sa liwanag, kung nasa liwanag tayo mga kapatid, sabi ko kanina, hindi titigil at titigil ang kaaway para tayo ay bumalik sa pagkakasala. Basahin ko natin sa 1 Peter 5:8. Yung umanda kayo. Sabi ni Apostol Pedro, umanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyo sa Satanas ay umaalig-aligid na parang leon, umaatungal at naghahanap ng malalakad. So once na nasa liwanag ka ng mga kapatid, ikaw na yung apple of the eye ni Satanas. Hindi siya titigil at hindi siya titigil hanggat hindi ka nahihila patungo sa Kanya. Amen? So, sinabi din po ng Panginoon na maging handa tayo palagi. Yung sinabi yung sa Matthew 24 kanina, binasa natin, sabi ng Panginoong Hesus, maging handa tayo palagi. So, hindi lang sa Kanyang pagbabalik, kundi maging handa tayo sa anumang gawin ng kaaway sa atin. Amen? Ano man yung gawin ng kaaway sa atin, maging handa tayo. Sabi nga nito, because as a children of light, we are at war with the darkness. Nasa digmaan, digmaan ba yan, war? Hindi titigil, sabi mo na hindi titigil ang kaaway hanggat hindi tayo napapabagsak. Amen? So, kaya sinabi ni Apostol Pablo dito mga kapatid sa verse 8 na pero dahil namumuhay na tayo sa liwanag, dapat ay may pagpipigil tayo sa sarili. Gawin natin bilang panangga sa dibdib ang pananampalataya at pag-ibig. Bilang helmet naman ang pag-asa natin sa pagliligtas sa atin ng Diyos. So, kung may panangga, may armor, there is a war talaga. Amen? Kung may, dapat natin maintindihan na kung may armor, meron tayong labanan na pupuntahan. Anytime, sabi ko kanina, we are at war with the darkness. Yun yung mga kampon ni Satanas. Amen? So, we must put on the armor of God that was given to us. Palagi natin suot-suot yan mga kapatid. Ganon yung paghahanda na dapat natin gawin. Dapat natin suot-suot lagi yung baluti na ibinigay sa atin ng Panginoon. We must put on the armor of God that was given to us. So sabi ko dito, let this faith and love be a breastplate to guard our heart. Amen? Kaya natin na yung pananampalataya natin at pag-ibig ay magiging pananggalan natin sa ating emotion, damdamin, sa ating attitude, character, na hindi umayon sa kagustuhan ni Satanas. So, let this faith and love be a breastplate to guard our heart. So, and put
on the hope of salvation as a helmet. Ibig sabihin po nito mga kapatid, the knowledge, yung assurance that because we are on Christ, we will be delivered on the day of judgment. Amen? Lagi nating panghawakan yung kaligtasang ipinagkaloob sa atin. Amen? Lagi nating i-work out yung kaligtasang ipinagkaloob sa atin. Anumang oras darating ang Panginoong Hesus, handa tayo. Panghawakan natin yung pangako ng Diyos, yung pananampalataya natin, yung pag-ibig na ipinaranas sa atin ng Panginoong Hesus para tayo manatili sa liwanag. So, lagi nating panghawakan mga kapatid. Kaya sabi nga doon, lagi tayong magtiis, magkaroon ng disiplina sa ating mga sarili at pagpipigil. So, pero alam naman ng Diyos na talagang nasa laman tayo at talagang hindi natin kaya yung mga ganito kung wala talaga yung tulong ng Panginoon. Amen? Dapat natin maunawaan na tayo ay nasa kamunduhan, talagang yung sarili talaga natin ang sinusunod natin. Pero nasa liwanag na tayo, ipinapaunawa sa atin ng Diyos na talagang hindi natin kaya yung mga bagay na para sa kalooban ng Diyos kung wala talaga yung kanyang pagsama. Kung wala yung kanyang tulong. Kaya nga ipinagkaloob niya, bago pa umakyat ang Panginoong Hesus sa langit, ipinangako rin niya yung banal na Espiritu ay sa atin. Kaya nung tayo sumampalataya, naniwala, nagtiwala sa Panginoong Hesus, ang banal na Espiritu ay sumaatin. Naging tanda ng ating kaligtasan. Amen? So, siya yung, sabi nga, the comforter, the helper, siya yung tutulong sa atin para magawa yung kalooban ng Diyos. Aminin natin sa mga sarili natin mga kapatid, mahina tayo pagdating sa kagustuhan ng ating laman. Kaya andun talaga yung paggabay ng banal na Espiritu. Sabi ni Brother Biggs kanina, yung Espiritu at ang laman ay hindi talaga magkasunduan. Kasi ang nasa ng laman ay makamunduhan. Ang nasa ng Espiritu ay sa kalooban ng Diyos. Amen? So kaya ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Hesus yung banal na Espiritu para habang naghihintay tayo sa kanyang pagdating, meron tayong guide, meron tayong tagatulong, merong nagbibigay sa atin ng liwanag, yung nagbibigay sa atin ng aliw sa tuwing tayo ay dumaranas ng mga pagsubok. Amen? So, ibinigay sa atin yung banal na Espiritu para tulungan tayo mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? So, sa verse 9 and 10 po mga kapatid, malapit na po tayo matapos. Sapagkat hindi tayo tinalaga ng Diyos para sa kaparusahan, kundi para sa pagtamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Namatay siya para sa atin, para kahit tayo buhay pa o patay na, sa pagbabalik niya ay mabubuhay tayo sa piling niya. Amen? So sabi nga doon, hindi tayo itinalaga ng Diyos para sa kaparusahan. So tayo ay sabi mo kanina, tayo ay nasa liwanag, ligtas na dahil sa biyaya at ginawa lamang ng Panginoong Hesus, kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan. So yun din, hindi tayo itinalaga ng Diyos talaga para sa kaparusahan. Lagi nating naririnig na hell ay hindi dinisenyo ng Diyos para sa mga tao, kundi para sa kay Satanas, sa kanyang mga anghel. Dinisenyo yan para sa kanila. Amen? So, hindi nararapat sa atin yung mga kapatid. Kasi yun ang gusto ng Diyos na doon tayo sa langit na bayan. Doon tayo manirahan sa langit na bayan. Hindi kailanman kagustuhan ng Diyos na mapunta tayo sa kapahamakan. He never created us, mga kapatid, na mapunta lang tayo sa kamakan. Gusto ng Diyos, mga kapatid, ang kanyang mga nalikha, hinit lalo sa mga tao, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto ng Diyos na makapiling tayo bilang isang magulang na mahal mo yung mga anak mo, ayaw mong mapahamak yung mga anak mo. Higit pa riyan ang ginagawa ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Amen? Ayaw ng Diyos na mapunta tayo sa kapahamakan. So, sabi nga doon, dapat maging handa tayo palagi. So, yung pagdating ng Panginoong Hesus, at some point, yung iba kasi mga kapatid, they are mocking yung Christ's return.
mababasa rin po natin sa nung panahon ng mga apostol that they are mocking the apostle na kailan darating, matagal lang ipinangaral yan, hanggang ngayon wala pa rin. Amen? Yan sabi nila, basahin po natin sa 2 Peter. Yung iba kasi minamak yung second coming of Christ na hindi yan mangyayari, hindi yan matutupad. Kasi sa tagal na ng panahon, bakit wala pa rin? 2 Peter 3 mga kapatid, sanay. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sino. Amen? Yun ang gusto ng Panginoon mga kapatid. Ayaw niyang mapahamak ang sino man. Kaya habang may panahon pa, habang may pagkakataon pa, bilang mga nasa liwanag, alam ko naman na ginagawa natin yung kalooban ng Diyos. Sikapin talaga natin abutin yung mga kapatid natin nangangailangan ng kaligtasan. Amen? Amen. Not to preach the hell, sabi nga ng kapatid natin, but to preach the goodness of God. Amen? Ipangaral natin yung kabutihan ng Panginoon kung ano yung ginawa niya sa atin. Because wala nang, sabi nga doon, hindi dinisenyo ang hell para sa atin. Ang i-preach natin, ang i-share natin kung paano tayo binago ng Diyos, kung paano tayo nakakilala sa Panginoon, kung paano yung Diyos na sinasamba natin ay mapagmahal, amen? Mabiyaya, mahabagin. Yun yung i-preach natin because yun na lamang yung magiging result ng kanilang pagpili ay yung heaven and hell. Amen? Yun na lang yung magiging result. Kaya sikapin talaga natin mga kapatid sa family natin, sa mga katrabaho natin, lahat mga kapatid na yung leading ng Holy Spirit na share natin mga kapatid. Huwag tayong, sabi nga, dapat nandun din yung pagnanasa natin na yung mga kapatid natin, kapamilya natin, ay makasama natin. Tulad ng pagnanasa ng Panginoon na gusto niya tayong makasama sa langit na bayan. Amen? So, kaya nga doon sa huling tagpo na paakyat na ang Panginoong Yesus, hindi lang niya sinabi yun, bagkus tinutusan niya yung mga apostol, mga mananampalataya, go out and preach the good news. Amen? Ipahayag natin ang kabutihan ng Panginoon sa lahat ng dako ng mundo. Amen? Yun talaga yung nais ng Panginoon dahil gusto niya makasama tayo sa langit na bayan. Amen? So, hayaan lang natin yung mga nagmamak. Let's pray for them, mga kapatid. Panalangin natin sila na maliwanagan sila, magkaroon sila ng kaliwanagan sa kanilang mga puso at mga isipan. So, sabi nga doon, patagal lang nangyayari yung mga signs na sinabi ng Panginoong Jesus bago siya bumalik. Amen? Ang rumors of wars, mga conflict ng iba-ibang mga bansa, ginigera na yung bansang Israel, yung pinili ng Diyos. Pag-pray natin, malapit na talagang dumating ang Panginoon mga kapatid. Amen? Noon pa, matagal lang, lumalakas na yung mga lindol. Yung mga ulan, hindi na natin alam, may mga bumabaha. Amen? Yung dating mga matataas na lugar, bumabaha na. Yung mga dating hindi malamig, lumalamig na. Pinagpipray ko sa Pilipinas, magka-snow din. Amen? Pag nagka-snow ka din sa Pilipinas, dollar na rin ang pera natin. Mag-pray tayo mga kapatid. Malapit nang dumating ang Panginoong Yesus. Pag-pray natin ang ating mga sarili na yung katulad ng sinabi ng Apostol Pablo, sikapin natin magawa yung kalooban ng Panginoong Yesus dahil pagkatapos natin gawin yung mga isang buwan lang mga kapatid, yung walang disiplina sa sarili, pagpipigil sa sarili, maaari tayong mababagsak. Gagamitin ni Satanas yung flesh natin para tayo ay bumagsak. Kaya sikapin natin, palakasin o mapuno palagi tayo ng banal na Espiritu. Dahil siya naman talaga nagpapaunawa sa ating mga kapatid. Habang tayo lumalakad, nagpapatuloy sa kalooban ng Panginoong Yesus, makapanatili talaga tayo sa Kanya. Amen? So, sa conclusion ko po mga kapatid, ito yung napakasimple lang na sinabi ng Panginoong Yesus.
sa Mateo 24. 13. Sabi mo dito mga kapatid, ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ay hindi malinis. Amen? Napaka iksi. Sabi nga doon, ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. Amen? So sikapin natin magawa yung kalooban ng Panginoon habang hinihintay natin. Yung paghihintay kasi natin sa Panginoong Yesus, mga kapatid, hindi naman ibig sabihin na parang mag-post tayo. Parating ng Panginoong Yesus. Ito lang ako. Amen? Habang nagpapatuloy tayo sa ating buhay dito sa lupa, mga kapatid, sikapin talaga natin na sabi ko kanina, habang pinupurso natin yung mga karir natin, sikapin talaga natin na nasa kalooban pa rin tayo ng Panginoon Yesus. Amen? Sabi nga doon, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Amen? Magpakatatag po tayo mga kapatid. Alam ko mga kapatid that maraming pagsubok, maraming pagkakataon, sitwasyon na ginagamit ni Satanas para tayo bumagsak. Sabi nga doon, manatili tayong tapat pa rin sa Panginoon. Dahil hindi naman talaga tayo pababayaan ng Panginoon Yesus, mga kapatid. Kaya pinagkaloob niya yung banal na Espiritu para sa atin. Amen? Ulitin ko mga kapatid, ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Siguro naman po naunawaan natin yun. Amen? Manatili tayong tapat hanggang sa pagbabalik ng Panginoon Yesus. Malapit na mga kapatid, dumating ang Panginoon Yesus. Amen? Bilang mga mananampalataya, yun yung talagang pinakahihintay natin. Sabi ko nga yung excitement, yung kagalakan, mararanasan natin yung mga kapatid sa pagbabalik ng Panginoon Yesus. Tayo po i-awit sa Panginoon. Awitin po natin yung unang inawit natin kanina. Hallelujah. Pasalamat po tayo sa Panginoon sa pagliligtas niya sa atin mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Pasalamat tayo sa Panginoon sa biyaya na nakakapanatili sa paglilingkod. Hallelujah. Mawit po tayo mga kapatid. Awitin po natin yung unang inawit natin kanina. Salamat sa pag-ibig mo, O Panginoon. Ilang karapat-dapat sa isang katulad ko. Niligtas, pinalaya sa aming kasalanan. Inakaya patungo sa kanyang katuwiran. Dahil sa biyaya niyo, ako'y naririto, Panginoong Jesus. Maglilingkod sa iyo. Ako'y
paturuan patungkol sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. Pero ang tanong mga kapatid, are we ready? Handa ba tayo mga kapatid sa pagbabalik ng Panginoon? Kung tayo ay handa, manatili tayo mga kapatid, na laging nakasama. Kung may mga pag-alinlangan pa tayo mga kapatid, surrender to God, trust God mga kapatid. Tayo patuloy na magtitiwala sa Panginoon sa Kanyang pagbabalik. Tayo makakasama niya sa langit na bayan. Hallelujah. Sabi nga doon sa minsan, huwag tayong magpabaya, maging handa tayo palagi. Sabi na mo Sir Pablo, na baka sa bandang huli, hindi ako yung matanggap na gantimpala ko. Mga kapatid, sabihin mo ulit, malapit nang dumating ang Panginoong Jesus. Manatili tayong matatag, manatili tayong magtitiwala, manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos, manatili tayo sa Kanyang mga pangako. Pangako ng Diyos mga kapatid ay hindi kailanman masisira. Ito'y Kanyang tutuparin at tutuparin. Hallelujah. Tayo magpasalamat sa Panginoon sa Kanyang salita, sa Kanyang pagsama sa atin, sa kaunawaan na patuloy niyang pinagkakalupsan, sa kalakasan mga kapatid, sa Kanyang biyaya, dahil lamang sa Kanya mga kapatid, nagagawa natin makapanatili sa Kanyang kalooban. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, sa manaming banal, minsan pa, salamat po Panginoon sa iyong mga salita. Salamat sa katuruan na binahagi sa amin sa araw na ito. Pinulat niyo muli Panginoon ang aming mga kaisipan, ang aming mga puso, patuloy na pinalalahanan Panginoon lalo ang oras kayo Panginoong Jesus ay malapit na natin. Patuloy na pinapanalangin sa kami sa kasama niyo sa inyong pagbabalik. Ama, bigyan niyo pa kami Panginoon ng karunungan, pang aming maunawaan at maintindihan yung mga purpose po sa aming mga buhay. Bigyan niyo kami ng kalakasan, spiritually, physically, gabay ng iyong banal na espiritu, gamay ng banal na espiritu, para tulungan kami, Panginoon, na makapanatili sa inyong kalooban. Hallelujah. Salamat po mga sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa aking mga kapatid na yung itinako, Panginoon, sa lugar nito. Patuloy kong pinapanalangin ang pagpapalang, kalakasan, ay sumaka nila sa mga oras nito. Salamat po, Ama, sa inyong pagsama, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil pinagtagumpay niyo na naman kami sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, sa iyong pag-ibig, sa iyong mayamang biyaya na patuloy niyong pinaparana sa amin, sa mga pabor, Panginoon, na hindi namin sukat akalain, Panginoon, ay pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Gawin namin itong maging patotoo, Panginoon, sa aming mga buhay, sa lahat ng aming makakasalamuhan. The God that we serve ay ang Diyos ng pag-ibig, ang Diyos ng mabiyaya, ang Diyos ng mahabagin. Salamat po mga sa umagang ito. Patuloy namin ibinabalik sa inyo ang pinakamataas na papuling pagsamba. Ito po ang aming samang dalangin sa banal na mga pagkaling at pangalan ng aming Panginoon. Amen. Purihin po, Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon. Tayo ay closing prayer sa oras na ito. Tayo mananalangin ng katagumpayan na binigay sa atin ng ating Panginoon. Isang pa, palapakan po natin pakuli sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah! Hallelujah! Umunang ang Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagpaparanas
sa iyong pagkilos, Panginoon, sa aming mga buhay, O Diyos. Sa kaunawaan, Panginoon, ng iyong mga salita na natanggap namin sa oras na ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Nawa, O Diyos, patuloy mo kaming tulungan, Panginoon, na maging handa palagi, Panginoon, sa iyong pagbabalik, Panginoon. Makita mo, Panginoon, ang buhay ng bawat isa po sa amin, Panginoon, na nagpupuri sa inyo, Panginoon, na naghahayag, Panginoon, ng iyong mga salita, O Diyos, at nasusunod, Panginoon, ng iyong kalooban para sa aming mga buhay, Panginoon. Muli, O Diyos, patuloy mo kaming tulungan sa araw-araw naming pamumuhay. Patuloy mo kaming gabayan, Panginoon, upang hindi kami magkamali at matukso, Panginoon, ng kaaway, O Diyos. Nandyan ka, alam po namin, Panginoon, nandyan ka palagi, Panginoon, handa mo kami, O Diyos, na samahan, Panginoon, sa araw-araw, ingatan, Panginoon, sa araw-araw, O Diyos. Patuloy lang namin dalangin, Panginoon, na patuloy, O Diyos, na kami manatili, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon. At patuloy, O Diyos, ang aming pananampalataya, mas lalo pa uminit at mas lalo pa magkaroon ng kaubhawan, Panginoon, sa inyong mga salita, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon. At muli, Panginoon, salamat, O Diyos, sa buhay ng iyong ginamit, Panginoon, sa aming kapatid, Panginoon, na si Brother Bernard, Panginoon. Alam mo, Panginoon, ang kanyang buhay. Alam mo, Panginoon, ang kanyang dalangin sa inyo. At alam mo, Panginoon, kung ano yung mas makakabuti sa kanya, Panginoon. Patuloy lang namin dalangin, Panginoon, ang iyong paggabay, pag-iingat, Panginoon, sa kanyang buhay. Mas lalo mo siyang gamitin, Panginoon, sa iyong ministeryo, mightily and effectively, Panginoon. At patuloy i-bless din, Panginoon, ang kanyang mga mahal sa buhay, O Diyos. Nawa, O Diyos, magamit mo ang kanyang buhay, maging pagpapala din, Panginoon, sa lahat ng mga taong makakasalamuhan niya, Panginoon. Muli, Panginoon, maging sa aking mga kapatid na naririto, Panginoon. Makita sa aming mga buhay ang pusong pagkakaisa, pusong punong-puno ng pagmamahalan, malasakit sa bawat isa, Panginoon. Pagtutulungan, Panginoon, bilang magkakapatid sa pananampalataya, O Diyos. Dahil kami, Panginoon, ay tinuri mong mga anak, Panginoon, at hindi mo kami tinuring na iba, O Diyos. Muli, Panginoon, pagkaisahin mo, Panginoon, aming mga puso, Panginoon. Magkaisa hindi lang dito sa loob ng church, Panginoon, bagkus hanggang paglabas po namin sa bahay-sambahan ito. Makita kami, Panginoon, na nag-iilaw, Panginoon, mag-iilaw asin, Panginoon, sa lahat ng mga aming mga kasalamuha, Panginoon. Maraming salamat at patuloy namin dalangin ang iyong pag-iingat sa buhay ng bawat isa kung paano mo kami iningatan, Panginoon, na makarating dito sa bahay-sambahan. Ganun din, Panginoon, hanggang sa aming pag-uwi, Panginoon. Dala-dala po namin, Panginoon, yung mga salita, ang iyong pangako na siya madadala namin, Panginoon, sa araw-araw namin pamumuhay, O Diyos. Muli, Panginoon, salamat, Panginoon, sa katagumpayan, Panginoon, ng gawain na ito, Panginoon. At muli namin ibinabalik sa inyo ang lahat ng papuri, pagsamba, pagluwalhati. In mighty name of Jesus we pray. Amen. Puri na, Panginoon, salamat po sa buhay ng bawat isa at tapos na po ang ating gawain.